Lumapit kayo sa Diyos at Siya ay lalapit sa inyo. Ang pangakong ito na inihayag sa Aklat ni Santiago, ika-4 na kabanata, ika-8 talata, ay naglalaman ng isa sa mga pinakadakilang katotohanan na maaari nating matanggap sa ating paglalakbay bilang Kristiyano. Ito ay isang banal na paanyaya sa isang paglalakbay ng malalim na pakikipag-ugnayan sa mismong manlilikha ng sansinukob. Ilang tao ngayon ang nahihirapang makipag-usap sa Diyos, para bang may salaming kisame, isang hindi nakikitang hadlang na tila nagpipigil sa ating mga salita na umabot sa kalangitan. Ito ang mga sandali kung kailan ang ating mga salita ay tila walang laman, umaangal lamang sa loob ng mga pader ng ating silid. Ang dapat ay isang tapat na pag-uusap sa ating Ama ay naging isang mekanikal, paulit-ulit na bagay, kulang sa init ng tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. May isang kwentong paulit-ulit sa buhay ng maraming Kristiyano. Sa simula ng paglalakbay, may sigla, entusiasmo sa pakikipag-usap sa Diyos. Sa paglipas ng panahon, ang mahalagang sandaling ito ay nagiging ritual, isang listahan ng mga kahilingan. Panginoon, pagpalain mo ito, pagpalain mo iyan. At unti-unti, ang malalim na koneksyon na iyon, ang inisyal na apoy, ay kumukupas. Ang puso ay nagsisimulang magnais ng mas malalim, mas tunay, ngunit may isang mahalagang lihim na kailangang muling matuklasan. Isang lihim na kilalang-kilala ng mga dakilang lalaki at babae ng Diyos sa Biblia. Alam ito ni David nang bumuo siya ng kanyang mga awit ng pagsamba. Naranasan ito ni Moises nang nakipag-usap siya sa Diyos ng harapan, tulad ng isang taong nakikipag-usap sa isang kaibigan. Natuklasan ito ni Ana nang ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa sa harap ng Panginoon sa tabernakulo. Ito ang sandali para sa isang malalim na pagbabago sa paraan ng ating pakikipag-usap sa Diyos. Panahon na para lumampas sa mga memoryado na salita at walang lamang mga ritual. Panahon na para matuklasan kung paano gawing tunay na pakikipagtagpo sa Kanya ang bawat pag-uusap sa Diyos. Mga pagtatagpo na hindi lamang nagbabago ng ating araw, kundi lubos na nagbabago ng ating buhay. Ang Diyos ay naghihintay na magkaroon ng mga kahanga-hangang pagtatagpo sa bawat isa sa kanyang mga anak. Mga sandaling mas higit pa sa simpleng mga panalangin. Ito ay mga sandali ng tunay na pakikisama kung saan ang nagbabagong kapangyarihan ng kanyang presensya ay nahahayag sa tunay at nahahawakang paraan. Panahon na para matuklasan kung paano tayo makakapasok sa mas malalim na dimensyong ito ng pakikipag-ugnayan sa Ama. Ngunit bago tayo magsimula, may gusto akong itanong sa iyo, ikaw ba na nanonood ay nagtitiwala sa Diyos? Kung ang iyong sagot ay oo, magkomento ka sa ibaba. Nagtitiwala ako sa iyo, Diyos. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Sa ganitong paraan, makakatanggap ka ng mga notification sa tuwing magpo-post kami ng mga bagong video. Manatili ka hanggang sa katapusan ng video dahil ang ihahayag namin ngayon, sigurado akong hindi mo pa nakita noon. Isa, ang pagkakaiba ng pagdarasal at ng pagkakaroon ng tunay na pakikipagtagpo sa Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa lahat ng teknolohiyang mayroon tayo, nasanay tayo sa pagpapalitan ng mabibilis na mensahe sa mga tao. Nagpapadala tayo ng text dito, audio doon, at nagpapatuloy sa ating buhay. Ngunit may malalim na pagkakaiba sa pagitan ng mga mabilis na mensaheng ito at ng pag-upo kasama ang isang tao para sa tunay harapang pag-uusap. Ganito rin mismo ang nangyayari sa ating spiritual na buhay. Maraming beses ang ating pakikipag-usap sa Diyos ay katulad ng mga mabilis na mensaheng ito. Magandang umaga, Panginoon. Salamat po sa pagkain. Magandang gabi, Ama.
Importante ang mga sandaling ito, oo, ngunit may mas malalim na bagay na naghihintay sa atin. Gaya ng inihayag sa Aklat ng Mga Awit, 145 kabanata, 18 talata. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Pansinin kung paano binibigyang diin ng salita ang sa katotohanan. Hindi lang ito basta pagtawag, basta mabilis na panalangin, kundi isang sigaw na nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao. Ito ay tulad ng pagkakaiba ng pagsasabi, "Nung mahal kita dahil sa nakagawian," o pagsasabi nito habang nakatingin sa mga mata ng isang tao na ang puso ay umaapaw sa pag-ibig. Isipin natin si Moises, halimbawa, sa Exodo, 33 kabanata, 11 talata, matatagpuan natin ang isa sa mga pinakamagandang paglalarawan ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang Panginoon ay nakipag-usap kay Moises ng harapan gaya ng isang taong nakikipag-usap sa isang kaibigan. Hindi ito isang monolog, hindi lang mga kahilingan o listahan ng mga pangangailangan. Ito ay isang tunay na pag-uusap, isang palitan, isang tunay na relasyon. Ngunit paano natin maaabot ang ganitong antas ng pakikipag-ugnayan? Ang Panginoon mismo ang naghahayag nito sa atin sa pamamagitan ng propetang Jeremias sa 29 na kabanata, 13 talata. "Hahanapin ninyo ako at matatagpuan ninyo ako kapag hinanap ninyo ako ng buong puso." Yang pansinin na ang susi ay ang paghahanap ng buong puso. Hindi ito mababaw na paghahanap, hindi lang pagtupad ng isang relihiyosong ritual. At dito nakasalalay ang isa sa mga pinakamahahalagang lihim ng pakikipag-ugnayang ito sa Diyos. Ang katahimikan. Oo, katahimikan. Ilang beses tayong pumapasok sa ating oras ng panalangin na nagsasalita at hindi nagbibigay ng espasyo para magsalita ang Diyos sa atin. Ang tunay na relasyon ay nangangailangan ng dialogo, nangangailangan ng palitan. Kailangan nating matutong patahimikin ang ating isipan, pakalmahin ang ating mga puso at maghintay sa presensya ng Panginoon. Isipin ang pagkakaroon sa presensya ng manlilikha, ng sansinukob at paggugol ng lahat ng oras sa pagsasalita lamang, nang hindi binibigyan siya ng pagkakataong magsalita sa ating mga puso. Para itong pagbisita sa pinakamatalinong tao sa mundo at hindi pagpapahintulot sa kanya na magbahagi ng kanyang karunungan sa atin. Ang katahimikan sa presensya ng Diyos ay hindi walang laman. Ito ay puno ng pag-asa, paggalang at mga posibilidad. Sa mga sandaling ito ng katahimikan, nagsisimula nating makilala ang mahinang tinig ng banal na espiritu sa ating kalooban. Ang tanong na kailangan nating itanong sa ating sarili ay, ano ang hinahanap natin sa ating mga sandali kasama ang Diyos? Gusto lang ba nating tumupad ng relihiyosong obligasyon, magpakita o tunay na nais nating kumonekta sa puso ng Ama? Gusto lang ba nating magsalita o handa ba tayong makinig? Gusto lang ba nating humingi o gusto nating mas malalim na makilala ang siyang lubos na nakakakilala sa atin? Ito ang nagbabagong pagkakaiba, ang paglipat mula sa mekanikal na relihiyosidad tungo sa isang buhay at tunay na relasyon sa Diyos. Ito ang paglampas sa mga memoryado na salita at pagpasok sa isang dimensyon ng tunay na pakikipag-ugnayan sa Ama. Ito ang pagtuklas na, tulad ng sa anumang malalim na relasyon, ang mga sandali ng katahimikan ay kasing halaga ng mga salita. At huwag mag-alala kung hindi mo pa alam kung paano paunlarin ang mga sandaling ito ng katahimikan sa harap ng Diyos. Maya-maya, sama-sama nating sisisirin ang mga praktikal na pamamaraan at mga biblikal na prinsipyo na tutulong sa atin na linangin
Ang espesyal na dimensyong ito sa ating buhay panalangin, matututo tayo kung paano gawing malalim na karanasan ng pakikipag-isa sa Diyos ang ating mga sandali ng katahimikan. 2, ang tunay na hinahanap ng Diyos sa ating mga panalangin may isang paghahanap sa puso ng bawat taong nagpapasyang makipag-usap sa Diyos. Ang matuklasan kung ano ang tunay na humihipo sa puso ng Ama. Marami ang naniniwala na kailangan ng mga magagarang salita, mahabang panalangin o espesyal na pagpapahayag upang marinig. Gayunpaman, si Jesus mismo ay naghahayag ng isang pambihirang bagay sa Juan, 4 na kabanata, 23 talata. Subalit dumarating ang oras at dumating na ngayon na ang mga tunay na mananamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Sa Espiritu at sa katotohanan. Ito ang susi na nagbubukas ng mga pinto sa puso ng Diyos. Hindi ang mga magagandang salita ang nagpapakilos sa puso ng Ama, kundi ang katapatan kung paano tayo lumalapit sa Kanya. Kapag pinag-uusapan natin ang katapatan mula sa puso, nagsasalita tayo ng isang bagay na mas malalim kaysa sa pagsasabi lamang ng totoo. Nagsasalita tayo ng ganap na pagiging bukas sa harap ng Diyos. Isipin si Ana, isang babaeng nagtuturo sa atin ng isa sa mga pinakamalalim na aral tungkol sa kung paano hipuin ang puso ng Diyos. Sa unang aklat ni Samuel, natagpuan natin siya sa templo. Ibinubuhos ang kanyang kaluluwa sa harap ng Panginoon. Walang mga magagarang salita, walang komplikadong mga ritual. Mayroon lamang isang pusong basag, mahina, lantad sa harap ng Diyos. Hindi sinubukan ni Ana na itago ang kanyang sakit. Hindi siya nagtangkang magmukhang mas malakas kaysa sa tunay niyang kalagayan. Sa kanyang pagdadalamhati dahil sa kawalan ng anak, siya ay umiyak, dumaing, inilantad ang lahat ng kanyang pagkabigo sa harap ng Panginoon. Kapansin-pansin na maging ang paring si Eli ay maling naintindihan ang kanyang panalangin, akala niya ay lasing ito. Ipinapakita nito sa atin na ang tunay na katapatan sa harap ng Diyos ay hindi palaging maiintindihan ng iba. Hindi inisip ni Ana ang anyo, hindi siya nag-alala kung ano ang iisipin ng iba sa kanya. Siya ay lubos na nakalubog sa kanyang mga iniisip at hindi na alintana ang nasa paligid niya dahil siya ay nasa kanyang malalim na sandali kasama ang Diyos. Ibinubuhos ang kanyang puso ng walang pagpipigil. Ito ang katapatan na hinahanap ng Diyos sa atin. Ang kahandaang dalhin sa Kanya hindi lang ang ating mga kahilingan, kundi pati ang ating mga luha. Hindi lang ang ating mga tagumpay, kundi pati ang ating mga pagkatalo. Hindi lang ang ating pananampalataya, kundi pati ang ating mga pag-aalinlangan. Ito ang sandali kung kailan bibitawan natin ang lahat ng mga maskara, lahat ng pagkukunwaring mas espiritual tayo kaysa sa tunay nating kalagayan. Ilang beses tayong sumusubok na ayusin ang ating mga panalangin para magmukhang mas katanggap-tanggap. Ilang beses nating itinatago ang ating tunay na damdamin, iniisip na hindi angkop na ipakita sa Diyos. Ngunit kilala ng Ama ang bawat sulok ng ating mga puso. Alam niya ang bawat pagkabigo, bawat sakit, bawat kabiguan. At gayon paman, mas tamang sabihin, dahil dito, inaanyayahan niya tayo sa isang tapat na pakikipag-ugnayan sa Kanya. At ito mismo ang kahinaan na hinahanap ng Diyos sa atin. Gaya ng inihayag sa Jeremias, 1 kabanata, 5 talata, bago kita inanyuan sa sinapupunan, kilala na kita o kilala na tayo ng Diyos ng malalim. Alam niya ang bawat pag-iisip, bawat damdamin, bawat pangarap at bawat takot. Kaya bakit tayo nagtatangkang itago ang ating tunay na pagkatao kapag nakikipag-usap sa Kanya? Ang pagiging mahina sa harap ng Diyos ay isa sa mga pinakadakilang gawa ng pagtitiwala na maaari nating ipakita. Ito ay kapag ibinababa natin ang lahat ng ating depensa, kapag tumigil tayo sa pagtatangkang magmukhang malakas sa lahat ng oras. Ito ang sandaling yon,
Kung kailan inamin natin ang ating mga kahinaan, ipinapahayag ang ating pinakamalalim na pakikipaglaban, ipinapahayag ang ating pinakamalalim na mga pag-aalinlangan. Kadalasan, sinusubukan nating mapanatili ang imahe ng pagiging perpekto kahit sa harap ng Diyos na para bang kailangan nating ipahanga siya. Ngunit isipin mo sandali, ang Diyos na humubog sa atin, na bumilang ng bawat buhok sa ating ulo, na nakakaalam ng bawat luhang ating ibinuhos, kailangan ba talaga natin na panatilihin ang huwad na mukha na iyon? Alam na niya ang lahat, nauunawaan na niya ang bawat madilim na sulok ng ating mga puso, at gayon paman, mahal niya tayo ng walang kondisyon. Ito ang kagandahan ng kanyang pag-ibig. Hindi natin kailangang maging karapat-dapat dito. Hindi natin kailangang magkunwari. Hindi natin kailangang magtago. Kapag hinayaan nating maging mahina sa harap ng Diyos, may pambihirang bagay na nangyayari. Para bang may bigat na naaalis sa ating mga balikat. Ang mga maskarang iyon na suot natin sa ating pang-araw-araw na buhay, ang patuloy na pangangailangang magmukhang maayos, na magkaroon ng lahat ng sagot, lahat ng ito ay maaaring itabi sa kanyang presensya. Maaari tayong maging kung sino tayo kasama ang ating mga kapintasan, takot at pagkabalisa. Ang kahinaang ito ay hindi tanda ng kahinaan, bagkus ito ay malalim na pagpapakita ng pananampalataya. Ito ay pagsasabing, Ama, nagtitiwala ako ng lubos sa iyong pag-ibig, kaya hindi ko na kailangang magkunwari sa harap mo. Narito ako gaya ng kung ano ako, nangangailangan ng iyong pag-ibig, iyong biyaya, iyong patnubay. At dito mismo sa puntong ito tayo dumating sa ikatlong mahalagang elemento, ang kahandaang makinig. Maraming beses tayo ay lubos na nakatuon sa pagsasalita, sa pagpapakita ng ating mga kahilingan, na nakakalimutan natin na ang tunay na pakikipag-isa sa Diyos ay isang dialogo, hindi isang monologo. Katulad ng batang si Samuel, kailangan nating paunlarin ang ugaling iyon ng puso na nagsasabing, Magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. Ang pakikinig sa Diyos ay nangangailangan ng espesyal na kahandaan mula sa atin. Kailangan nating patahimikin ang ating mga hindi mapakaling isipan, patahimikin ang ating mga nag-aalalang kaisipan, at lumikha ng espasyo sa ating mga puso para marinig ang kanyang mahinang tinig. Ito ay tulad ng pag-tune ng radyo. Kailangan nating i-adjust ang ating spiritual na frequency upang masagap ang tinig ng banal na espiritu. Ang kahandaang ito na makinig ay nangangahulugan din ng pagiging handa na tumanggap ng direksyon kahit na ito ay naiiba sa ating inaasahan. Gaano kadalas tayong lumapit sa Diyos na may dala na ng sagot na gusto nating marinig? Gaano kadalas na ang ating panalangin ay mas isang pagtatangka na kumbinsihin ng Diyos na gawin ang ating kalooban kaysa sa tunay na pagnanais na malaman at gawin ang kanyang kalooban? Ang pagpapaunlad ng pusong nakikinig ay isa sa mga pinakadakilang pagpapakita ng tiwala na maaari nating magkaroon sa Diyos. Ito ay pagkilala na ang kanyang karunungan ay mas dakila kaysa sa atin, na ang kanyang mga daan ay mas mataas kaysa sa ating mga daan, at ang kanyang mga pag-iisip ay mas mataas kaysa sa ating mga pag-iisip. Tingnan natin si Natanael na sinabi ni Jesus, narito ang isang tunay na Israelita na walang pandaraya. Ang pahayag na ito ay naghahayag ng isang mahalagang bagay tungkol sa kung ano ang pinahahalagahan ng Diyos, katotohanan. Hindi natin kailangang lumikha ng isang espiritual na persona upang lumapit sa Diyos. Naghahanap siya ng mga tunay na puso, hindi relihiyosong pagtatanghal. May tatlong pangunahing elemento na hinahanap ang Diyos sa ating mga panalangin. Una, ang katapatan ng puso, ang kahandaang ipakita ang ating sarili sa Kanya kung ano talaga tayo, walang maskara, walang pagkukunwari.
Pangalawa, ang kahinaan, ang tapang na ilantad ang ating mga kahinaan, takot at pakikipaglaban, nalalaman na tayo ay ligtas sa kanyang pag-ibig. At pangatlo, ang kahandaang makinig, ang ugali ng puso na nagsasabing, "Magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod." Kailangan nating maunawaan na hindi interesado ang Diyos sa ating kaganapan, kundi sa ating katotohanan. Hindi siya naghahanap ng walang kapintasang presentasyon, kundi ng tunay na puso. Hindi ito tungkol sa formalidad. Ito ay tungkol sa malalim na pakikipag-ugnayan. Hindi ito tungkol sa pagganap. Ito ay tungkol sa presensya, ang tunay na pagkakaroon sa kanyang harapan. Panahon na para huminto at mag-isip. Ano ang naging tunay nating layunin kapag lumalapit tayo sa Diyos? Sinusubukan ba nating ipahanga ang Diyos? O handa ba tayong magbukas ng lubusan sa Kanya? Sinusubukan ba nating magmukhang espiritual o handa ba tayong maging totoo? Ang Diyos ay mas interesado sa ating mga pusong basag kaysa sa ating mga pinipinong salita. Mas nalulugod siya sa ating tapat na paghahanap kaysa sa ating mga memoryado na panalangin. Tulad ng isang amang nagagalak kapag ang kanyang munting anak ay lumalapit sa kanya ng may lubos na tiwala at kasimplehan. Ang ating amang makalangit ay nagagalak kapag lumalapit tayo sa kanya ng may bukas at tapat na puso. Ang Panginoong Diyos ay hindi naghahanap ng mga magagaling na tagapagsalita, kundi ng mga tunay na puso. Hindi siya naghahanap ng mga perpektong salita, kundi ng mga anak na nagtitiwala sa Kanya ng husto upang maging ganap na tapat sa Kanyang presensya. Ito ang katapatan, ang pagiging bukas sa harap ng Diyos na nagbubukas ng mga pinto sa mas malalim na dimensyon ng pakikipag-isa sa Kanya. 3. Paano gawing mga sandali ng malalim na pakikipag-ugnayan ang iyong mga panalangin ngayong naiintindihan na natin kung ano ang hinahanap ng Diyos sa ating mga panalangin, tuklasin natin kung paano natin magagawang mga tunay na karanasan ng malalim na pakikipag-ugnayan ang ating mga sandali sa Kanya. At para dito, matuto tayo sa mga nakararanas na ng mga pambihirang sandali kasama ang Diyos. Tingnan mo si Haring David, halimbawa. Sa Awit Kabanata 16, versikulo 7, inihahayag niya ang isang mahalagang bagay. Pinupuri ko ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Sa gabi rin ay tinuturuan ako ng aking puso. Naunawaan ni David na ang pinakamalalim na mga sandali kasama ang Diyos ay kadalasang nangyayari kapag tahimik ang buong mundo. Kapag tumigil na ang mga panggagambala ng araw, kapag tunay nating masusuri ang ating mga puso. Si Elias ay nagdadala sa atin ng isa pang mahalagang prinsipyo. Sa ikalawang mga hari, tinuturuan niya tayo tungkol sa kahalagahan ng isang pribadong lugar. Isara mo ang pinto at manalangin sa iyong Ama sa lihim. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng espesyal o banal na lugar, kundi tungkol sa paglikha ng espasyo kung saan maaari tayong maging lubos na nakatuon sa Diyos, malaya sa patuloy na mga panggagambala ng ating abalang mundo. At mayroon tayong si Daniel na 3 beses sa isang araw ay lumuluhod at nananalangin. Kahit na may banta ng kamatayan, kahit na may lahat ng pressure ng buhay sa palasyo, si Daniel ay nagtatag ng ritmo, isang banal na disiplina sa kanyang buhay, panalangin. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig, dahil sa pangangailangan na mapasa presensya ng Diyos. Ngunit paano natin maipapamuhay ang mga prinsipyong ito sa ating kasalukuyang buhay na puno ng mga tungkulin at panggagambala? Ibabahagi ko sa inyo ang isang praktikal na landas na nakita kong nagbago ng buhay ng maraming tao. Una, pag-usapan natin ang paghahanda ng kapaligiran, tulad ng paghahanda mo ng iyong tahanan para sa isang espesyal na bisita, maghanda ng lugar para sa iyong pakikipagtagpo sa Diyos. Maaaring isang sulok ng iyong silid, isang partikular na upuan,
o kahit isang paglalakad sa hardin ng maaga sa umaga. Ang mahalaga ay ito ay isang lugar kung saan maaari kang maging malaya sa mga panggagambala. Patayin ang mga notification ng iyong telepono, maaaring maghintay ang mga mensaheng iyon. Kung maaari, pumili ng oras kung kailan tahimik pa ang bahay. Para sa iba, ito ay maaga sa umaga tulad ni David. Para sa iba, ito ay sa gabi kapag natulog na ang lahat. Ang sikreto ay wala sa oras mismo, kundi sa kalidad ng inilalaang sandaling ito. Ngayon buuin natin ang espesyal na sandaling ito. At narito ang isang mahalagang pagtuklas. Magsimula sa pasasalamat. Bago ipakita ang iyong mga kahilingan, bago pa man sumamba, magsimula sa pagpapasalamat. Ilista ang iyong mga pagpapala, kilalanin ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Kahanga-hanga kung paano inihahanda ng pasasalamat ang ating mga puso para sa mas malalim na sandali kasama ang Diyos. Ang pasasalamat ay tulad ng susi na nagbubukas ng mga pintuan ng langit. Sa unang Tesalonica Kabanata 5, versikulo 18, matatagpuan natin, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, pansinin ng mabuti, hindi para sa lahat, kundi sa lahat ng pagkakataon. Kahit sa mahihirap na sandali, may laging bagay na dapat ipagpasalamat. Kapag nagsimula tayong magsanay ng pasasalamat, ang ating espiritual na mga mata ay nabubuksan upang makita ang hindi mabilang na mga pagpapala na hindi natin napansin dati. Magsimula sa pinakasimpleng mga bagay. Ang hangin na iyong nilalanghap, ang iyong almusal, ang kama kung saan ka natulog, ang pamilyang mayroon ka, ang trabahong nagbibigay ng iyong ikabubuhay. Pagkatapos ay pumalalim, magpasalamat sa Diyos para sa kaligtasan, para sa kapatawaran ng mga kasalanan, para sa patuloy na presensya ng banal na Espiritu, para sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Nakakagulat kung paano kapag nagsimula tayong magpasalamat, ang isang pagpapala ay humahantong sa pag-alala ng isa pa. Ngunit ang pasasalamat ay higit pa sa isang simpleng listahan. Ito ay ganap na nagbabago ng ating pananaw sa harap ng Diyos. Kapag tayo ay nagpapasalamat, ang ating mga puso ay nagiging mas sensitibo sa Kanyang banal na kabutihan. Ang ating mga panalangin ay tumitigil sa pagiging mga kahilingan lamang at nagiging mga sandali ng pagkilala sa mapagmahal na pag-aalaga ng ating Ama. Para bang tinutulungan tayo ng pasasalamat na alisin ang ating mga mata sa ating mga problema at ituon ang mga ito sa kadakilaan ng Diyos. Subukan mo ito bago magsimula ng panalangin. Isulat ang 3 magkakaibang bagay na ipinagpapasalamat mo araw-araw. Huwag ulitin ang parehong mga bagay. Magugulat ka na malaman kung gaano karaming pagpapala ang hindi mo napansin sa iyong buhay. Ang simpleng gawaing ito ay may kapangyarihang magbago hindi lamang ng iyong mga panalangin, kundi ng iyong buong pananaw sa buhay. Susunod, maglaan ng oras sa pagsamba. Hindi ito tungkol sa pag-awit, bagaman maaari mong gawin iyon kung nais mo. Ito ay tungkol sa pagkilala kung sino ang Diyos. Pagbulay-bulayan ang Kanyang mga katangian, Kanyang kadakilaan, Kanyang pag-ibig. Hayaan ang iyong puso na muling mahanga sa kadakilaan ng ating Diyos. At narito ang isang bagay na nagpabago ng buhay ng maraming tao. Mag-ingat ng journal ng panalangin. Hindi ito kailangang maging masyadong detalyado. Maaari itong maging simpleng notebook kung saan isinusulat mo ang iyong mga pag-uusap sa Diyos, Kanyang mga sagot, ang mga kasulatan na humipo sa iyong puso. Sa paglipas ng panahon, ang journal na ito ay magiging buhay na patutuo ng katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Kapag pinag-uusapan natin ang malalim na mga sandali kasama ang Diyos, may ilang mahahalagang prinsipyo na kailangan nating isaalang-alang. Ang una ay ang tunay na pagkakaroon sa sandali.
Sa ating abalang mundo, kadalasan tayong nananalangin na ang ating isipan ay gumagala sa libong direksyon, nag-iisip tungkol sa pang-araw-araw na gawain, mga alalahanin sa trabaho, mga tungkuling naghihintay sa atin. Kailangan nating matutong patahimikin ang ating isipan, nakatuon ng lubos sa mahalagang sandaling ito kasama ang Ama. Susunod ang spiritual na sensitibidad, ang kahandaan ng puso na maramdaman ng mahinang paghipo ng banal na espiritu. Gaya ng nakasulat sa unang mga hari, Kabanata 19, hindi palaging nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng malakas na hangin, lindol o apoy, kundi kadalasan sa pamamagitan ng banayad at marahang tinig. Kailangan nating paunlarin ang espiritual na sensitibidad na ito na nagpapahintulot sa atin na makilala ang kanyang tinig sa gitna ng ingay ng mundo. At panghuli, ngunit hindi bababa sa kahalagahan, ang pagsuko, ang sandaling iyon kung kailan ganap nating ibinibigay ang ating kalooban sa kalooban ng Ama. Ito ay kapag sinasabi natin tulad ni Jesus sa Getsemani, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang masunod. Ang pagsukong ito ay hindi pasibong pagsuko, kundi isang gawa ng malalim na pagtitiwala sa pag-ibig at karunungan ng Diyos. Ang kontemplatibong panalangin at pagbubulay-bulay sa salita ay tulad ng dalawang pakpak na nagpapaangat sa atin sa presensya ng Diyos. Sa kontemplasyon, hinahayaan natin ang ating mga puso na magpahinga lamang sa kanyang presensya. Sa pagbubulay-bulay, hinahayaan natin ang kanyang salita na tumagos ng malalim sa ating pagkatao, binabago ang ating isipan at puso. Tandaan, hindi ito tungkol sa perpektong teknik o masalimuot na mga ritual. Ito ay tungkol sa pagpapaunlad ng tunay na intimacy, isang buhay na relasyon sa Ama. Magsimula ngayon. Pumili ng lugar, magtakda ng oras, at gawin ang unang hakbang sa paglalakbay na ito ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. At huwag mag-alala kung sa una ay tila mahirap o kung ang iyong isipan ay gumagala, normal iyon. Sa paglipas ng panahon at sa practice, matutuklasan mo ang tamis ng tunay na pagkakaroon sa presensya ng Ama. 4. Ang mga lihim ng panalangin humihipo sa puso ng Diyos. May mga espesyal na sandali sa Biblia kung saan nakikita natin ang mga panalangin literal na gumalaw sa puso ng Diyos. Mga sandali kung kailan tila yumuyuko ang langit upang marinig ang sigaw ng isang tapat na puso. Ano ang nagpaging espesyal sa mga panalangin ito? Ano ang nagpahipo sa puso ng Ama ng napakalalim? Sa awit, 51 kabanata, bersikulo 17, inihahayag ni David ang isang pambihirang bagay. Ang mga handog sa Diyos ay isang bagbag na espiritu. Ang pahayag na ito ay nagpapakita sa atin na ang humihipo sa puso ng Diyos ay hindi ang kagalingan ng ating mga salita, kundi ang postura ng ating puso. Ang pagkabagbag na sinasabi ni David ay hindi tungkol sa pagpaparusa sa sarili o matinding kalungkutan. Ito ay tungkol sa pagkilala ng ating ganap na pag-asa sa Diyos. Isipin mo ang bulag na si Bartimeo. Nang sinabihan siya ng lahat na tumahimik, mas lalo siyang sumigaw ng malakas. Ang kanyang pagtitiyaga ay hindi nagmula sa katigasan ng ulo, kundi mula sa malalim na paniniwala na si Jesus ang kanyang tanging pag-asa. Gaya ng itinuturo sa atin ni Santiago, 5 kabanata, bersikulo 16. Ang panalangin ng isang matuwid na tao ay makapangyarihan at mabisa. Ang salitang mabisa dito ay literal na nangangahulugang may enerhiya. Ito ay isang panalangin puno ng buhay, paniniwala at banal na pangangailangan. May isang kapanapanabik na kwento rin sa Genesis 32 kabanata. Si Jacob, nag-iisa nakikipagbuno sa Diyos buong gabi, ay nagpahayag, "Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala." Ang determinasyong ito ay hindi
nagmula sa pagmamataas o pagkukunwari, kundi mula sa malalim na pag-unawa sa katapatan ng Diyos. Ito ay isang pananampalatayang napakalakas na tumangging tanggapin ang anumang bagay na mas mababa sa pagpapala ng Diyos. Ito ang pananampalataya sa aksyon, ang pananampalatayang naglilipat ng mga bundok. At pagdating sa pananampalataya, ipinaalala sa atin ng may akda ng Hebreo na kung walang pananampalataya, imposibleng kalugdan ng Diyos. Ngunit anong uri ng pananampalataya? Hindi ito bulag na pananampalataya ni mapangahas na pananampalataya. Ito ay pananampalatayang naghahanap na maihanay sa kalooban ng Diyos, na nagtitiwala sa Kanyang karunungan kahit hindi natin maintindihan ang Kanyang mga pamamaraan. Isaalang-alang ang halimbawa ng Romanong senturyon. Ang kanyang pananampalataya ay napakahanga na maging si Jesus ay namangha. Naunawaan niya ang isang malalim na bagay tungkol sa espiritual na awtoridad, na kapag tayo ay nasa ilalim ng awtoridad, maaari tayong magsagawa ng awtoridad. Ang kanyang pagpapakumbaba sa pagkilala na hindi siya karapat-dapat na papasukin. Si Jesus sa kanyang bahay ay naging isa sa mga pinakadakilang pagpapakita ng pananampalataya na naitala sa Biblia. Ang lihim ng panalangin humihipo sa puso ng Diyos ay nakasalalay sa natatanging pagsasama ng mga elementong ito. Ang pagpapakumbaba na nagpapaalala sa atin ng ating ganap na pag-asa sa Kanya, ang pagtitiyaga na hindi sumusuko kahit nasa harap ng tila katahimikan, ang pananampalatayang nangangahas na maniwala sa mga pangako ng Diyos, at ang pagkakahanay sa Kanyang kalooban na nagpapahintulot sa atin na hanapin hindi lamang ang Kanyang mga pagpapala, kundi ang Kanyang presensya higit sa lahat. Ito ay tulad ng isang symphony kung saan ang bawat elemento ay gumaganap ng kanyang bahagi. Ang pagpapakumbaba ay nagpapanatili sa atin sa tamang posisyon sa harap ng Diyos. Ang pagtitiyaga ay nagpapatuloy sa atin kahit hindi natin nakikita ang agarang mga resulta. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng banal na tapang na sumigaw para sa Kanyang mga pangako. At ang pagkakahanay sa Kanyang kalooban ay nagtitiyak na tayo ay humihiling ayon sa Kanyang puso. 5. Ang mga hadlang na humahadlang sa ating mga panalangin, tulad ng may mga susi na nagbubukas ng mga pintuan ng langit, may mga hadlang din na maaaring humadlang sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang pag-unawa sa mga hadlang na ito ay ang unang hakbang sa pag-aalis sa mga ito mula sa ating buhay panalangin. Sa Marcos, Kabanata 11, versikulo 23, natagpuan natin ang isang pangunahing prinsipyo. Huwag mag-alinlangan sa iyong puso. Ang pag-aalinlangan ay kumikilos tulad ng ulap na nagdidilim sa ating espiritual na paningin. Pinipigilan tayong makita ang katapatan ng Diyos. Ang aklat ng Kawikaan ay nag-aalok ng isa pang mahalagang babala. Ang sinumang itinatakwil ang kanyang tainga sa pakikinig sa kautusan, maging ang kanyang panalangin ay isang kasuklam-suklam. Ang prinsipyong ito ay nagpapakita sa atin na ang sinadyang pagsuway ay lumilikha ng hadlang sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi dahil sa tumigil ang Diyos sa pagmamahal sa atin, kundi dahil ang ating sariling konsensya ng pagsuway ay lumalayo sa Kanya. Tinutugunan ni Apostol Santiago ang isa pang subtle ngunit malalim na epektong hadlang. Kayo ay humihingi at hindi tumatanggap dahil humihingi kayo ng may maling motibo. Ang maruming mga motibo sa ating mga panalangin ay maaaring maging mga balakid kapag ang ating mga kahilingan ay hinihimok ng inggit, pagmamataas o purong makasariling interes. Lumilikha tayo ng mga hindi nakikitang hadlang sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Marahil isa sa mga pinakamahalagang hadlang ay ang hindi pagpapatawad. Si Jesus ay matindi ng sinabi niya sa Mateo, Kabanata 6,
Bersikulo 15. Kung hindi ninyo pinapatawad ang mga tao sa kanilang mga pagkakasala, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga pagkakasala. Ang pagkapait ay tulad ng lason na iniinom natin, umaasang magkakasakit ang ibang tao. Ito ay hindi lamang nakakakontamina ng ating mga relasyon sa tao, kundi pati na rin ang ating malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Upang masira ang siklong ito ng pagkapait, kailangan muna nating kilalanin na ang pagpapatawad ay isang desisyon, hindi isang damdamin. Maaaring hindi natin maramdaman na magpatawad, ngunit maaari nating piliin na magpatawad. Ito ay isang proseso na nagsisimula sa isang malay na desisyon na palayain ang ibang tao at ang ating sarili. Magsimula sa pamamagitan ng pagpapahayag sa panalangin. Ama, pinipili kong magpatawad kahit na masakit pa rin, kahit na hindi ko pa nararamdaman. Ang pagkapait ay tulad ng isang ugat na tahimik na lumalaki sa ating mga puso, gaya ng babala sa Hebreo, Kabanata 12, Bersikulo 15. Tiyakin ninyo na walang sino man ang hindi nakaabot sa biyaya ng Diyos at walang mapait na ugat ang tumutubo upang magdulot ng kaguluhan at dumumi ang marami. Mipansinin na inihahambing ng salita ang pagkapait sa isang ugat, isang bagay na lumalago sa malalim, kadalasang hindi nakikita ng mata, ngunit maaaring makontamina ang buong lupang nakapaligid dito. Kapag hinayaan nating magkaroon ng ugat ang pagkapait sa ating mga puso, naaapektuhan nito hindi lamang ang ating relasyon sa mga nakasakit sa atin, kundi kinokontamina rin nito ang lahat ng ating mga relasyon. Ito ay tulad ng isang madilim na salamin kung saan natin nagsisimulang makita ang buhay. Naaapektuhan nito ang ating emosyonal na kalusugan, ating mga relasyon, at higit sa lahat, ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang pagkapait ay nagpapamuhay sa atin ng paulit-ulit sa mga nakaraang pagkakasala. Pinapanatiling buhay ang sakit at pinipigilan ang banal na pagpapagaling na makarating sa ating mga puso. Ang proseso ng paglaya mula sa pagkapait ay nagsisimula kapag kinikilala natin ang mapanirang kapangyarihan nito sa ating buhay. Kadalasan, hinawakan natin ang mga lumang hinanakit sa pag-aakalang pinoprotektahan tayo nito mula sa mga bagong sugat o sa paanuman ay pinarurusahan nito ang mga nakasakit sa atin. Ngunit ang katotohanan ay ang tanging taong tunay na nasasaktan ng pagkapait ay ang ating sarili. Ito ay tulad ng isang taong umiinom ng lason, umaasang magkakasakit ang ibang tao. Ang pagkapait ay sumisira sa atin mula sa loob palabas, habang ang ibang tao ay kadalasang nagpapatuloy sa kanilang buhay ng normal. Ang landas tungo sa kalayaan mula sa pagkapait ay kinabibilangan ng 3 pangunahing hakbang. Una, ang tapat na pagkilala sa ating sakit sa harap ng Diyos. Hindi natin kailangang magkunwaring hindi nakasakit ang pagkakasala o hindi ito seryoso. Maaari at dapat tayong maging tapat sa Diyos tungkol sa ating sakit. Pangalawa, ang malay na desisyon na magpatawad kahit na ang ating mga damdamin ay hindi tugma sa desisyong iyon. At pangatlo, ang pagbibigay ng sitwasyon sa Diyos, pagkilala na siya lamang ang matuwid na hukom. Ang pagmamataas at pagsasarili ay bumubuo ng isa pang mahalagang hadlang sa ating buhay panalangin. Gaya ng babala ni Pedro sa kanyang unang sulat, Kabanata 5, Bersikulo 5, nilalabanan ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pansinin ang lakas ng pahayag na ito, nilalabanan ng Diyos. Hindi lang ito pagkasuklam ng Diyos sa pagmamataas, aktibo niyang nilalabanan ito. Perpektong inilalarawan ni Jesus ito sa talinghaga ng Pariseo at maniningil ng buwis. Ang Pariseo, puno ng sarili, ay walang natanggap mula sa Diyos, samantalang ang maniningil ng buwis sa kanyang mapagpakumbabang pag-amin ay nakatagpo ng biyaya at kapatawaran.
Ang talinghagang ito ay naghahayag ng isang malalim na bagay tungkol sa kalikasan ng espiritual na pagmamataas. Maaari itong magpakita kahit sa ating mga panalangin kapag ginagamit natin ang ating mga sandali ng pakikipag-ugnayan sa Diyos upang itaas ang ating sariling mga kabutihan. Ang espiritual na pagmamataas ay partikular na mapanganib dahil kadalasan itong nagkukubli bilang kabutihan. Maaari tayong maging mapagmataas sa ating pagpapakumbaba, magyabang tungkol sa ating paglilingkod sa Diyos, o makaramdam ng pagiging mas nakahihigit dahil sa ating espiritual na disiplina. Ito ay tulad ng lebadura na kahit sa maliit na dami pinapaasim ang buong masa. Nagsisimula tayong bumuo ng pakiramdam ng spiritual na pagiging superior, hinahatulan ng iba habang inilalagay ang ating sarili sa pedestal ng tila kabanalan. Ang pagsasarili sa kabilang banda ay isang subtle na paraan ng pagpapahayag ng ating kalayaan mula sa Diyos. Ito ay kapag sinasabi natin sa pamamagitan ng ating mga gawa, kahit na ang ating mga salita ay nagsasabi ng iba, kaya kong lutasin ito mag-isa, hindi ko masyadong kailangan ng Diyos. Gaya ng nakasulat sa Isayas, Kabanata 66, versikulo 2, ngunit ito ang aking titingnan, siya na mapagpakumbaba at nagsisisi sa espiritu at nanginginig sa aking salita. Ang lunas sa pagmamataas at pagsasarili ay nagsisimula sa pagkilala ng ating ganap na pag-asa sa Diyos. Hindi lamang sa mga sandali ng krisis na kailangan natin siya, umaasa tayo sa kanyang biyaya sa bawat hininga. Gaya ng sinabi ni Jesus, kung wala ako, wala kayong magagawa. Hindi ito isang pahayag upang ipababa tayo, kundi upang palayain tayo mula sa nakakapagod na pangangailangan na maging sapat sa sarili. Ang tunay na pagpapakumbaba ay hindi ang pag-iisip ng mas mababa sa ating sarili, kundi ang pag-iisip ng mas kaunti tungkol sa ating sarili. Ito ay ang pagiging lubos na nakatuon sa Diyos at sa iba na ang ako ay nawawala ng sentral na posisyon sa ating mga alalahanin. Sa panalangin ito ay nakikita kapag ang ating focus ay lumilipat mula sa ating mga tagumpay at merito tungo sa kadakilaan at awa ng Diyos. Kailangan nating patuloy na bantayan ang ating mga puso laban sa mga subtle na pagpapakita ng pagmamataas. Kapag natagpuan nating inihahambing ang ating espiritual na buhay sa iba, kapag nakakaramdam tayo ng pagiging superior dahil sa ating mga relihiyosong gawain, kapag iniisip nating karapat-dapat tayo sa mas marami mula sa Diyos dahil sa ating mabubuting gawa, ito ay mga babala na hindi natin maaaring baliwalain. Ang pagmamadali at pagkabalisa ng ating modernong buhay ay maaari ring maging mga hadlang sa ating buhay panalangin. Ang awit 46, versikulo 10 ay nag-aanyaya sa atin, tumahimik kayo at alamin na ako ang Diyos. Sa isang mundong nangangailangan ng mga agarang tugon at kagyat na resulta, kailangan nating matutong muli ang halaga ng paghihintay. Gaya ng itinuturo ng Aklat ng Panaghoy, mabuti ang umasa at tahimik na maghintay sa pagliligtas ng Panginoon. Ang paghihintay na ito ay hindi pasibo o resignado. Ito ay isang aktibong paghihintay, puno ng pag-asa at tiwala. Ito ay tulad ng isang magsasaka na matapos magtanim ng binhi, matiyag ang naghihintay sa panahon ng ani. Alam niya na kahit hindi niya nakikita ang nangyayari sa ilalim ng lupa, may mahalagang proseso na nagaganap. Upang malampasan ang mga hadlang na ito, kailangan muna nating tapat na makilala ang mga ito sa ating buhay. Walang silbi ang pagsubok na lampasan ang mga ito o balewalain ang mga ito. Kailangan nating harapin ang mga ito sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos at lakas ng banal na Espiritu. Ang proseso ng pag-aalis ng mga hadlang na ito ay nagsisimula sa isang tapat na pagsusuri ng ating mga puso.
Hilingin sa banal na espiritu na ihayag ang mga bahagi ng iyong buhay kung saan maaaring naroroon ang mga hadlang na ito. Pagkatapos, gumawa ng mga praktikal na desisyon, patawarin ang mga kailangang patawarin, magpakumbaba kung saan may pagmamataas, tumahimik kung saan may pagmamadali, magtiwala kung saan may pag-aalinlangan. Ang mga hadlang na ito ay hindi permanente. Sa tulong ng Diyos, bawat isa ay maaaring maalis. Sa gayon ay ipinapanumbalik ang malayang daloy ng pakikipag-ugnayan sa pagitan natin at ng ating Amang Makalangit. Ang mismong katotohanan na nakikilala natin ang mga hadlang na ito ay isang tanda ng biyaya ng Diyos na gumagawa sa ating buhay, na umaakay sa atin sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya. 6. Pagpapaunlad ng makapangyarihang buhay, panalangin tulad ng isang halaman na lumalago sa mga yugto mula binhi hanggang bunga. Ang ating buhay panalangin ay dumadaan din sa mga yugto ng paglago. Sa bawat yugto, gumagawa ang Diyos sa atin sa isang partikular na paraan. Inihahanda tayo para sa mas malalim na antas ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang unang yugto ay ang pagkagising. Gaya ng nakasulat sa Awit 42, versikulo 1. Gaya ng usa na nananabik sa mga batis ng tubig, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ito ang sandali kung kailan isinilang ang tunay na pagkauhaw sa Diyos sa ating mga puso. Hindi na ito lang paghahanap ng mga pagpapala, kundi isang malalim na pananabik sa presensya ng Panginoon. Sa paunang yugtong ito, mahalaga ang pagtatatag ng isang partikular na lugar para sa ating mga pakikipagtagpo sa Diyos. Nakikita natin ang prinsipyong ito sa halimbawa ni Jesus mismo na gaya ng sinasabi sa atin ng Marcos Kabanata 1, versikulo 35, napakaagang maaga, habang madilim pa, siya ay umalis at pumunta sa isang ilang na lugar. Ang inilalaang lugar na ito ay hindi kailangang maging espesyal na kapaligiran. Maaari itong maging isang sulok ng silid, isang partikular na upuan, o kahit isang hardin. Ang mahalaga ay ito ay isang lugar kung saan maaari nating paunlarin ang ating espiritual na sensitibidad ng walang mga pagkaantala. Habang nagtitiis tayo sa espiritual na pagkagising na ito, natural tayong pumapasok sa yugto ng pagpapalalim. Sa sandaling ito, nagsisimula nating maranasan ang inilarawan ni Pablo sa Efeso Kabanata 3, versikulo 17. Upang manahan si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi na ito basta paminsan-minsang pagbisita ng Panginoon, kundi isang permanenteng paninirahan. Sa yugto ng pagpapalalim, ang ating mga panalangin ay natural na nagsisimulang humaba. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil natutuklasan natin ang kagalakan ng pagkakaroon sa presensya ng Diyos. Ito ang oras kung kailan nagsisimula nating maintindihan ang ibig sabihin ni Pablo sa manalangin ng walang tigil. Sa unang Tesalonika Kabanata 5, versikulo 17. Ang panalangin ay hindi na lang isang sandali ng araw at nagiging isang paraan ng pamumuhay. Sa yugtong ito rin natin natutuklasan ang kapangyarihan ng pag-aayuno at panalangin para sa iba. Ang pag-aayuno ay hindi isang relihiyosong obligasyon, kundi isang pagpapahayag ng ating gutom para sa mas marami pa ng Diyos. Ang panalangin para sa iba ay hindi lang isang listahan ng mga kahilingan, kundi isang pagsasanay ng pag-ibig para sa iba, pagdadala ng kanilang mga pasanin sa harap ng Ama. Ang malalim na pagbubulay-bulay sa salita ay nagiging natural na bahagi ng ating buhay panalangin. Hindi na ito mababaw na pagbabasa, kundi isang paglubog sa mga walang hanggang katotohanan, pinahihintulutan ng bawat salita na tumagos sa ating bagay na ating paraan ng pag-iisip at pamumuhay.
Sa wakas, nararating natin ang yugto ng pagiging ganap at pagpaparami, gaya ng itinuturo sa atin ng Efeso Kabanata 4, versikulo 13, lumalago tayo hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya. Sa yugtong ito, ang ating buhay panalangin ay hindi lamang nagbibigay ng pakinabang sa atin, kundi nagsisimulang umaapaw sa iba. Ang espiritual na pagkilala ay nagiging mas matalas. Nagsisimula nating maramdaman ng mas malinaw ang tinig ng Diyos, ang kanyang direksyon, ang kanyang mga layunin. Ang ating panalangin ay nagiging mas nakaayon sa puso ng Ama dahil natuto tayong makinig bago magsalita. Sa sandaling ito, tayo ay tinawag sa espiritual na pagtuturo. Gaya ng tagubilin ni Pablo kay Timoteo, ang narinig mo, ipagkatiwala sa mga tapat na tao. Ang ating karanasan sa Diyos ay hindi dapat itinatago lamang para sa ating sarili. Gaya nang ipinaalala sa atin ng Galatia Kabanata 5, versikulo 9, ang kaunting lebadura ay pinapaasim ang buong masa. Udang ating buhay panalangin ay dapat makaimpluwensya at magbigay inspirasyon sa iba na hanapin din ang ganitong malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang mga yugtong ito ay hindi matigas o mahigpit na sunod-sunod. Bawat tao ay may sariling bilis ng espiritual na paglago. Ang mahalaga ay patuloy na sumusulong, laging umuusad patungo sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Tulad ng isang pataas na spiral, maaari tayong dumaan sa parehong mga punto ng maraming beses, ngunit laging sa mas mataas na antas ng pag-unawa at karanasan. 7. Ang kapangyarihan ng panalangin na galing sa puso. Nakarating na tayo sa sandaling maintindihan ang kahangahangang dimensyon ng kapangyarihan ng panalangin na galing sa puso. Tulad ng ipinahahayag sa atin ng Kabanata 5 ni Santiago, talata 16, ang panalangin ng isang taong matuwid ay makapangyarihan at may epekto. Ito ay hindi lamang isang malayo pang pangako. Ito ay isang katotohanan na magagamit ng bawat anak na lalaki at babae ng Diyos na magpasyang hanapin ang tunay na pagmamahalang malapit sa Ama. Marahil iniisip mo, ngunit maraming mga tinig sa mundo na sumusubok na takutin tayo, ginagawang mag-alinlangan. Iyan ang dahilan kung bakit inipaalaala sa atin ng salita sa Unahuan, Kabanata 4, talata 4. Siya na nasa inyo ay mas dakila kaysa sa kanya na nasa mundo. Ang Diyos na naninirahan sa atin ay walang hanggang mas dakila kaysa sa anumang kalagayan na ating kinakaharap. At kapag tila may mga imposibleng sitwasyon sa ating mga buhay, alalahanin natin ang mga salita ni Jesus sa Marcos Kabanata 9, talata 23. Lahat ay maaaring mangyari para sa isang sumasampalataya. Pansinin, ito ay hindi isang posibilidad batay sa ating pagsisikap o kakayahan, kundi sa kadakilaan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Maraming mga buhay ang binabago kapag natuklasan nila ang kapangyarihan ng taimtim na panalangin. Saan man dumating ang mga tao na sira, dala-dala ang mga pasanin na napakabigat para dalhin mag-isa at nakatagpo sa pagmamahalang malapit sa Diyos. Hindi lamang mga sagot, kundi isang complete na pagbabago ng perspektiba at buhay. Ito ay mga kwento ng pagpapanumbalik na umuulit araw-araw sa mga tahanan, simbahan, at saan man may isang tao na magpasyang buong pusong magbukas sa Diyos. Sa buong panahong ito na magkasama tayo, natuklasan natin na ang pagsasalita sa Diyos ay mas malayo pa sa pagsasaad lamang ng mga salita. Natutunan natin ang kahalagahan ng katapatan sa puso, ang pag-alis ng mga hadlang na pumipigil sa atin na magkaroon ng malalim na pakikipagkapwa sa Kanya, ang pagpapaunlad ng isang buhay ng panalangin na lumalago at nagmamaturidad. Kaya, bago tayo magtapos, gusto kong magsabi ng isang espesyal na panalangin kasama mo.
Magtipon tayo at iharap ang ating mga puso sa Ama. Mahal na Ama, lumalapit kami sa iyong trono sa sandaling ito na may mga pusong nagpapasalamat. Salamat sa pag-anyaya sa amin patungo sa tunay na pagmamahalang malapit sa iyo sa pagtuturo sa Amin na maaari kaming lumampas sa mga makitid na panalangin at pumasok sa mas malalim na dimensyon ng pakikipagkapwa sa iyo. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong ginawa namin ang aming relasyon sa iyo bilang walang buhay na ritual kung saan naging kontento kami sa mga salitang napag-aralan na sa halip na ibigay ang aming mga puso ng lubos. Tulungan mo kami na magpaunlad ng katapatan na iyong hinahanap, ang pagkamakalamang na nagpapahintulot sa amin na maging ganap na tapat sa iyong harapan. Ama, alisin mo sa aming mga puso ang bawat ugat ng mapait na damdamin, ang bawat pagmamataas na pumipigil sa amin na magkaroon ng malalim na pakikipagkapwa sa iyo. Iligtas mo kami mula sa pagmamadali at pagkabalisa na madalas kumikitil ng mga mahalagang sandali sa iyong harapan. Turuan mo kami na maghintay sa iyo, na palakasin ang mga sandaling katahimikan kung saan maaari kaming makarinig ng iyong malumanay at tahimik na tinig. Mangibabawan mo sa amin ang uhaw na inilarawan ng awit-awit, tulad ng usa na humihingal sa mga agos ng tubig. Naway magpaunlad kami ng mas malalim na buhay ng panalangin, mula sa pagbabangon hanggang sa pagpapalalim, hanggang sa maabot namin ang kahinhinan na nais mo para sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na nakakaalam kung paano magpasalamat sa lahat ng mga kalagayan na nakikilala ang iyong kabutihan kahit sa may hirap na panahon. Tulungan mo kaming palakasin ang pasasalamat bilang isang paraan ng buhay, hindi lamang bilang isang paminsan-minsang gawain. Naway maranasan ng bawat isa sa amin ang mapagbago na kapangyarihan ng panalangin na galing sa puso. Naway maging buhay na mga saksi kami na ikaw ay patuloy na nagbabago ng mga buhay sa pamamagitan ng tunay na pagmamahalang malapit sa iyo. Turuan mo kaming makinig sa iyong tinig, hindi lamang sa aming mga panalangin, kundi sa bawat paraan na iyong pinipili para makipag-usap sa amin. Naway kami ay maging mapagbantay at sensitibo sa iyong gabay sa bawat sandali ng aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palalimuin pa ang inyong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panunood ng aming video na paano nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip, kung saan matututo kayo kung paano makilala ang tinig ng Diyos kahit habang natutulog kayo. Ito ay magiging isang paghahayag na magbabago hindi lamang sa inyong buhay ng panalangin, kundi pati na rin sa inyong pag-unawa kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang mga anak. Naway pagpalain kayo ng Diyos sa inyong paglalakbay ng pagmamahalang malapit sa Kanya